Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, love na love ako ni Lord. Nakita niyo ba yung binasa natin? Ang dami niyang beses na inulit that I in them, you in me, and I in them, I am with them. Amen. Sabi mo sa katabi mo, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Grabe ang pag-ibig ng Ayaw Diyos. niya na maihiwalay tayo. Kaya naman ngayon, ang pinag-aaralan natin is set apart. Amen? Praise God. Awitan muna natin ang Lord. Gawin niya tayong banal na tahanan. Hallelujah. At ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa kanyang buhay. Sa kanyang paningin. Praise God. Ang ko'y Dinudulog sa'yo. Make it a prayer. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Sabihin natin kay Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Maging daluyan ang kanyang pag-ibig. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isa pa sabihin natin, ang puso ko. Ang Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. sama-sama po natin, loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Taas po natin
na pagsinta. Nais mo maging banal na tahanan, it will start with you. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Misa pa sabihin natin sa Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Last time, sabihin po natin sa Diyos, Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa isang mapagpalang araw na regalo at biyaya mo sa amin. Tunay na ang dalangin namin ay ang iyong kaharian ang siya manguna sa aming puso, sa aming buhay. Narito po kami. Alam namin na patuloy ka namin hinahanap ang iyong katwiran. Sinasaliksik namin ang katotohanan ng iyong salita. Lalo't higit ang iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po sa biyaya ng buhay at ngayong gabi ay mapatuloy ang pag-aaral namin para sa panibagong revelasyon ng team namin ngayong April. And I thank you, Lord, sa lahat po na nandito ngayon. You have chosen them and you have set them apart before you. Ikaw po ang pumili at hindi ang sino man sa amin, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati at maparangal. Salamat po, O Diyos, sa banal na Espiritu na siyang namumuna sa aming buhay. Tunay na hiwalay sa iyo ay wala po kaming magagawa. Subalit kapag kami ay nanatili sa inyo at ang iyong salita ay nanatili sa aming puso, ang lahat ng bagay posible sa nananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama. I pray for the joy and for the blessing of the Holy Spirit to be with us tonight. In Jesus' name, this all we pray. Amen and amen. Yakapin mo na yung katabi mo, sabi mo, I love you with the love of the Lord. Tayo po'y makakaupo na at ang pinag-aaralan natin ngayon ay hindi sit apart, one sit apart. Set apart. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bless na bless ako, ikaw ang katabi ko. And bago po tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat sa Diyos sa natapos na bakasyon. Amen. Sino dito nag-enjoy ng holiday? Amen. Mukhang kulang pa yung holiday natin, praise God. So una po, nagpapasalamat ako sa Lord sa natapos nating 40 days prayer and fasting. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan ay palakpak ng ng may kulang. Palakpak na ganado kay Lord. Amen. Sige, isa pa malakas na palakpak para sa Diyos. Alam niyo kung bakit? We have won. Jesus won more souls on that Thanksgiving fellowship. Alam niyo ba kung ilan ang
first-timer natin that day? Ilan ang first-timer natin? Palakpakan natin si Lord. Madami. Madami po. Sa dami hindi natin mabilang. But estimated approximately nasa 40 po yung first-timer natin. So kada araw, mayroong wini-win ang Diyos. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, isa ka sa nakapagpanalo sa kanila. Amen. Also, ayan, salamat din sa Panginoon. Binayaan tayo ng magandang fellowship last Sunday. Though medyo malayo, napagod tayong maglakad. Amen. Pero na-enjoy natin at isa sa pinagpapasalamat ko, nakain natin yung mga pagkain. Amen. Palakpak sa maraming nakain. Sabi ko dun sa chef, kay manager, ito lang yung dokros na nakain ko yung pagkain. Kasi 2 pa lang naman beses. Yung una, hindi ko talaga nakain, mas nahilo. Nahilo na ako sa pagkain, nahilo pa ako dun sa galawan nila. But praise God dito, ramdam na ramdam natin ang pagsama ng Diyos. Amen? Malaki pa sa kulang na lang maging Noah's Ark yung kinalalagyan natin. Dapat nga magpapalaro ako The boat is sinking, kaya lang bawal. Cancel. Amen? Okay. And ayan, salamat sa buhay ni Pastor Don that gives us the idea. And yun nga, kay Pastor Eric for leading the prayer and fasting ministry. Praise God sa inyong mga buhay. And syempre sa mga organizers, Sister Max, at dun sa ating mga coordinator. Amen? Praise God. Salamat din sa Panginoon sa natapos nating Family Day. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo kung kasama mo ng Family Day. Sabi mo kung hindi ka nakasama, may susunod pa. Amen. Amen. Don't miss our Family Day kasi yan na lang yung nare-relax yung ating mga kalamnan. And of course, as the Holy Spirit urged me and urged our church to pray for 12 hours, palakpakan natin yung mga naka 12 hours. Hindi ko sila i-mention kasi I want them to receive the reward from the Lord. And galing sa Diyos yung reward nila. Praise God. At sa ating pong mga kasama, amen, na nananalangin. Sabi mo sa katabi mo, next time kasama ka na. Ayan na naman si Pastora, nambubudol na naman. 12. Dati nun, kailangan at least may 10 minutes kang prayer everything. Ngayon, ayan naman kami sa 12 hours. Bakit nga ba kailangan nating, sabi mo sa katabi mo, kailangan mo yun. Bakit nga ba kailangan na palaging parang kailangan ng daming ginagawa para sa Diyos? Saan mo gusto maraming ginagawa? 2 lang naman pamimilian. Amen. Sa Diyos o hindi sa Diyos? Buti na lang yung katabi mo, busy para sa gawain ng Diyos. Amen? Mas pinipili niya, kaya nga nandito yan ngayon. Amen? Amen. First service of April. Hindi mo pinalampas. Sabi mo, hindi ko palalampasin kasi there's power in first. And love ko si Lord. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, love natin si Lord. Kaya tayo nandito. At ang ating pag-uusapan ngayon is set apart for. Basahin natin ang Leviticus 20:26. Leviticus 20:26. Ano sabi ng salita ng Diyos? Sige po, basahin natin lahat. You are the holy to me, because I, the Lord, am holy. I have set you apart from the nations to be my own. Amen. Una, sabi mo sa katabi mo, selfie muna tayo. Huli. Okay lang, sige. Akala ko pinipicturean nyo kasi yung verse. Uy, minsan
Minsan lang mag-selfie yung kapatid ko, nahuli ko pa. Okay. Nagre-report. Okay. Okay, number 1, we are set apart for relationship. Sabi ng Leviticus 20 verse 26, you are to be holy to kanino? Kanino po? Sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, siya yung nagsasalita dyan. Sabi ni Lord, oy, kailangan ng kabanalan, kailangan mo maging banal sa akin. Hindi naman banal sa ibang tao eh. Kasi iba, marami sa atin, naranasan din natin to dati. Banal tayo pagka maraming tao, di ba po? Ako noon na, ang school ko sa Lukban, na biyahe ako ng mahabang jeep, mga 1 oras at kalahati. Sa mahabang jeep, mahabang biyahe. At I used to pray sa jeep. Nilalabas ko yung rosaryo ko. Shirley, nakalabas po yun. At pinakikita ko sa maraming tao na ako'y nananalangin. Huwag niyo ako'y istorbohin. Parang ganon. Pag ako'y pinapaipod, naiinis ako. Kasi nga, di ba sa jeep ganon, paipodin ka. Pero, more on, ako nararanasan ko po yun noon, na kaya ko lang talaga ginagawa ang obligasyon ko para maging banal is for others to see that I am serving God, I am worthy na parang, ay, ako'y kakaiba dahil mas pinipili ko yung nandun ako, naglilingkod ako. Pero ang sabi ng Diyos pala, you are to be holy to me. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord. Kaya, number 1, we are set apart for relationship. Bakit? Sabi po ng 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Basahin natin. You are to be holy to me because I, the Lord, am holy. Bigay na bigay pa naman si Shirley. Okay. Okay. Palakpakan natin, Sister Shirley. Okay, go ahead, anak. Sige. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Amen. Isa-isahin natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, you are chosen people. Hindi ka basta, pero ano yan? Hindi ka basta galing sa isang grupo, pinili ka ng Diyos. At ikaw ay royal priesthood. You are a holy nation. Ito po masarap. You are a people belonging to God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw I belong to God. You are a people belonging to God so that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Sa iba pong translation, ang sabi ng salita ng Diyos, but you are a chosen family. Sabi mo sa katabi mo, chosen ka. You are a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. So we are not just only a chosen race and a royal priesthood, but we are also a holy nation. Sabihin natin, holy nation. So dito po sa pinag-aaralan natin sa 1 Peter 2:9, ang meaning ng nation ay translate sa word na ethnos. Yan. Kaya dito lumabas yung word na ethnic. Alam niyo mga ethnic? Ethnic simply means people. But we are not just people. You are a holy people. Kapag po sinabing holy, ano yung perception natin? Ang naiisip agad natin ay banal yan. Ibig sabihin, maka-Diyos. Hindi pwedeng masama ang ugali niya kasi holy siya. Hindi yan nagkakasala. Di ba ganun yung perception natin? Tama po ba? Tinawin katabi mo kung holy.
Huli. Saglit nga. Hindi nahuli, amen? Pero ang meaning po pala ng holy means you are separated or set apart. Amen? Hindi lang dahil you are performing religious action, but because you are separated by God. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala, iniiwan mo ang mundo kasi hiniwalay ka ng Diyos doon. Amen. Amen. Hindi ikaw, kundi ang Diyos mismo ang nag-alis sa'yo. Amen. Remember, ito po si Apostle Peter, ay ang ginamit niya na verse dito ay galing sa Old Testament. Tingnan nga muna natin ang Exodus 19 verse 6. Ano ba ang sabi doon? Exodus 19 verse 6. Sige na. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. This is the word you are to speak to the Israelites. You will be for me, para sa Diyos, a kingdom of priests and a holy nation. Kanino daw dapat tayo maging banal? Kanino tayo naging banal? Sa Panginoon. Paano ka naging banal? Sineperate ka ng Diyos. Amen. Pinili ka ng Diyos. Inilagay ka, pagka ang tawag sa holy, kapag may inaalisan ang Diyos, may pinaglalagyan sa'yo. Amen. Amen. So kung inaalis ka sa kasalanan, ilalagay ka sa kabanalan. Kung inaalis ka sa kadiliman, ilalagay ka sa kaliwanagan. Kung tinanggal ka ng Diyos sa kahirapan, saan ka inilagay? Sa Bombay. Hindi. We miss Pawan. Sabi mo, wag siya magpapa-Bombay doon sa atin. Kung tinanggal tayo ng Diyos sa kahirapan, inilagay ka niya sa kasaganaan. Kaya po pala mahalaga na ang tao ay binabanal ng Diyos o kanyang isineset apart. Amen. Alam niyo po, yung Israel, sila talaga yung pinili ng Diyos. Ang promise ay ibinigay sa people ng Israel and they are referred to a holy nation. Ang tragic lang sa Israel as a holy nation, hindi nila na-enjoy ang privilege of becoming a holy nation because of their unbelief. Hindi sila naniwala na sila ay pinili ng Diyos at mayroong pangako ang Panginoon sa kanila. And the holiness that the Israel has is not because of their obedience but because God has chosen them. Naintindihan po natin. Ang dahilan kung bakit tinawag ng Israel ay holy nation ay hindi dahil, di ba nga, disobey sila ng disobey, pero sila'y pinili pa, ang tawag sa kanila, they are still the chosen people. So, ibig sabihin, kaya sila naging holy nation is because God chosen them to be. Amen? And it is God's choice and decision for the Israelites to be called as the holy nation. Dahil nga sa kanilang unbelief, hindi nila na-enjoy kung ano yung what God has made them to be. Alam niyo po minsan sa buhay natin, kaya hindi mo na-enjoy. Yung kung ano ang pagkakagawa sa'yo ng Diyos kasi meron tayong mga unbelief. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka lang palagi. Kaya hindi mo na-enjoy yung panahon mo ngayon kasi nga yung puso natin punong-puno na paano mangyayari yun? Paano pag di ako nakapasa? Paano pag di ako natanggap? Ba't hindi mo isipin, paano kung natanggap ka? Hindi ka na nag-worry, na-enjoy mo pa yung pwedeng mangyari. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-worry. Huwag ka mag-iisip na negatibo. Isipin mo palagi, papabor sa'yo. Bakit?
that was a blessing from God. So yung tragedy ng Israel because of their rejection for Jesus Christ is a great blessing naman sa atin na mga Gentiles. Amen. Dahil ni-reject ng Israel ang Panginoong Jesus, sabi niya, I have loved. I came to my own, but my own rejected me. But because of their rejection, tayo yung pinagpala. Amen. Tayo yung nabiyayaan. Kaya God now has a new people. At tayo po yun. Amen. Until Israel finally turns in faith to Jesus Christ, until Israel received their salvation, tayo po yung tinatawag ngayon na holy nation. Now, what does it mean? It means that we have been set apart unto God. Kaya ngayon, yung kabanalan na tinatawag o yung pagiging set apart natin na meron tayo is not because of our good works. Ang tawag po dyan ay by the grace of God. Amen? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ka holy because of God. Ibig sabihin, kaya tayo na-set apart, kaya tayo tinanggal ng Diyos sa kasalanan is because of His grace. And primarily, we are set apart for a relationship. Ang gusto po ng Diyos ay hindi mga religious acts or religious works. Sabi mo sa katabi mo, relasyon. Kasi kapag ginawa mo ng tama, o kaya kapag nandun ka sa relasyon sa Diyos, magagawa mo ng tama yung mga gusto niyang ipagawa sa'yo. Amen? And God, by His great grace, has done what is to be done for me and to you. Kaya po yung sinners ay ang gusto niya ay hindi lamang mag-obey ng mag-obey ng mag-obey. Ang gusto niya ay relasyon. Kapag po sinabing relasyon, may communication. Ang Diyos, hindi ka lang inuutusan. Sabi mo sa katabi mo, hindi utos ng utos ang Diyos. Ang ginagawa ng Diyos, nagpapakilala siya. Amen. Pinapakilala niya sa pamamagitan ng yung relasyon. Sino dito yung nakipagrelasyon, tapos yung karelasyon niya, utos lang ng utos? Kaya nga may voice command. Voice command. Pag sinabi ng isa, susunod yung isa. Hindi ka tatagal pag gano'n ang relasyon. Amen. Yung ikaw na lang, inuutos-utusan ka lang palagi, tatagal ka kaya? O may tumagal na sa ganon. Pero ang relasyon po ay hindi lamang dahil utos tayo ng utos, ibig sabihin ay relasyon na. Amen. Ang relasyon sa Diyos ay nakikilala mo ang Diyos at ito nga maganda sa Diyos, kilala ka na niya . Sabi sa katabi mo, wala ka maitatago. Kahit magtago ka sa tao, sa Diyos, wala ka maitatago. Kaya nga ang gusto niya, huwag tayong magtago, huwag tayong matakot sa Kanya, kundi magsabi ka ng katotohanan na katulad ng may isang karelasyon. Amen? We were engaged to Jesus Christ. Once we were in darkness, but now, because of Jesus, we were into the light. Amen. Jesus Christ has separated us from sin. Jesus Christ has separated us from Satan. He has separated us from the world. And He has separated us so that we could be for Himself. Kaya katinanggal ng Diyos sa mundo ay para mas makilala mo siya at doon Kanya inilagay sa relasyon sa Panginoon. Tingnan nga po natin ang Matthew 10:32. Matthew 10:32. Sige nga po, pakibasa. Basahin natin. Whoever acknowledge me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Amen. Ibig sabihin, nagpapakilala ang Diyos sa iyo at kung i-acknowledge mo siya before men, minsan di ba, pinapakilala natin si Jesus, ay acknowledge ka rin niya ang kanyang Father in
heaven. Sino dito may biyenan? Yung love mo yung biyenan mo. Diba? Pinapakilala mo din yung pinapakilala mo din, kapag pinakilala mo yung anak niya, automatic kasama yung mga biyenan. Kaya sabi mo sa katabi mo, mamahalin. Matthew 16:25, si Jesus lagi kasama siya. Siya at ang Ama sa langit. Matthew 16:25. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Amen? Kung iiwanan daw natin yung buhay para kay Jesus, for Him, you will find life. Matthew 20, verse 28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ibig sabihin, yung buhay ni Jesus ibinigay sa atin sapagkat gusto niya na tayo ay mapa sa Kanya. Mark 8:35-36. For whoever, same lang din po ito, parallel verse, ever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me and for the gospel will save it. And what good is it for a man to gain the whole world? Yes, yumaman ka sa mundo. Yes, ang laki ng bahay mo. Yes, ang dami mong sasakyan. 1, 2, 3, 4, 5. Pero wala ka namang relasyon sa Panginoon. Yet, you forfeit His soul. So when God is separating us from this world, it's because you are valuable to Him. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Kung walang pakialam ang Diyos sa'yo, ibig sabihin, alam mo na. Kung hindi ka inaayos ng Diyos, alam mo na yun. All is set for this, and it just so happened, yung iba nga lang ay hindi naniniwala. But praise God, ikaw na nandito, nanampalataya na mahal ka ng Diyos, ikaw ay para sa Diyos, at ang Diyos ay para sa'yo. Amen? You are set apart for relationship. Number 2, you are set apart for intimate fellowship. Intimate fellowship. Ang sabi ng verse, Leviticus 20 verse 26, because I, the Lord, I am holy. Kaya ka pala banal, siya din ay banal. Una ay siya ay banal, at kung sino siya gusto niya, ganyan ka din. Grabe ang Diyos. Amen. Hindi ba pwedeng siya na lang po ang banal? Ano gusto mo? Ano ka? Konti lang. Konting banal. Hindi. Again, ano yung banal? Yung kabanalan ng Diyos, He has separated us. Okay. And alam niyo po, yung pagiging holy or set apart is a wonderful privilege. Hindi ho lahat napipili. For example, paano mo malalaman ng isang bagay ay mahalaga kapag nakahiwalay sa karamihan? Dalawa lang yon. Isang bulok, yung hindi bulok, inihiwalay mula dun sa mga bulok, o yung bulok, inihiwalay dun sa mga hindi nabubulok. Amen. Parang ganito, yung kamatis. Ang kamatis ba nabubulok? Di ba nabubulok po siya? Para wag mabulok yung kamatis, kapag ka may bulok na doon, anong ginagawa? Hindi, nahayaan lang. Yan lang. Hindi, ang ginagawa, inihihiwalay. Ganyan ka ni-rescue ng Diyos. Ayaw niyang mabulok ka. Kaya, tingnan mo yung katabi mo. Namumulaklak. Nahihinog na. So yung pong intimate fellowship, ibig sabihin, we are no longer owned by Satan. So if we do not belong to Satan, then therefore we belong to God. Dalawa lang naman po lagi ang pamimilihan. Wala pong gitna. Langit o
Ano? Langit o amoy lupa bang? Maaaring naturuan lang tayo noon ng mga, alam mo yon, yung mga, sa totoo lang, dami nating pinaniniwalaan mga pamahiin. Di ba? Pag mayroong kang pupuntahan, may dumaan na itim na pusa, huwag ka nang tutuloy. Paano kung flight mo yun? Oh. Minsan, ang dami nating namimiss because of, ang tawag po doon ay ignorance. Ang sabi ng Word of God, my people perish, hindi naman dahil sa wala kang alam but because of lack of knowledge. Kasi nga, ang dami nating pinaniniwalaan noon. Pati nga duwende, pinaniniwalaan natin noon Diba? Kaya nga sabi mo, tabi-tabi po. Baka lumaki yung, yung paa mo. Pag natapakan mo, baka lumaki yung paa. Di mo alam, maga talaga yung... Di ba? But praise God, ang salita po ng Diyos nagtuturo sa atin. Amen? Mas makapangyarihan ang banal na espiritu sa kung anumang espiritu meron dito sa mundo. Amen? Sabihin mo, ikaw ay makapangyarihan. From any element of this world. Amen. And therefore also, we are no longer in bondage to sin. Alam niyo po, nung wala tayo sa Panginoon, nandun tayo sa estado ng buhay natin na punong-puno ng kasalanan. Ang tawag sa atin ay bondage. Tayo ay alipin ng kasalanan. Tama po ba? Amen. Sabi mo, hindi naman ako gumagawa ng masama Are you sure? Nung wala po tayo sa Panginoon, definitely, ang ginagawa natin ay hindi pleasing sa Diyos. Dito maraming ayaw tumanggap. Hindi sila lang yun. Hindi, lahat po ng tao. Nung wala tayo kay Kristo, lahat ng ginagawa natin is not pleasing to God. Amen? But now, we have entered into a new relationship. And progressively, the light of Jesus Christ, amen, will enlighten our living of that holy identity. So we are a holy people called to be holy. Amen. Amen. We are a people set apart unto God, called to be set apart unto God. And why is sin is such a disaster in our lives? Kasi nga once we were into the fellowship of darkness, kaya nga hindi mo naintindihan yun nun Ang gusto nating banding noon, sa totoo lang, ay yung something na makaka-indulge ng self natin. Tama po ba? Kaya nga di ba, yung iba nagsusugal Kasi yun yung tingin niyang nagpapaligaya sa kanya. Sabi nga nung iba, ito na nga lang nagpapasaya sa akin, kukunin mo pa. Ganun po yung indulge na gusto natin sa pansarili. Minsan kahit alam natin na makakasakit na tayo, ginagawa pa rin natin. Tama po ba? Alam mo, makakawasak tayo ng family. Okay lang. Minsan proud ka pa. Ako ang dahilan. Ngayon nga, matatapang pa yung mga yung mga kailan. Ako talagang sabi mo sa katabi mo, mabait ka talaga. Matapang pa. Sila pa yung unang magme-message. Huwag mo na kaming pakialman, masaya na kami ng asawa mo. Wala dito Kasi nga, blinded. We do not know. Akala natin doon tayo masaya, kaya yun yung ginagawa natin. Akala natin okay lang yung ganon. Kasi tinatanggap ng society. But those things are not acceptable before God. Diba? Minsan okay lang, makaagrabyado nga tayo na may buhay okay lang Kaya nakita nyo ba yung mga barilan ngayon sa Facebook? Parang bumabaril na lang ng Nagsusuntukan una, maya-maya nagbabarilan na. Buti na lang, wala kang baril. Mahirap po talaga kapag wala sa Panginoon. Pero noon, nagagawa naman din natin yun. Akala natin normal lang sa buhay. Kasi nga, tinatanggap ng society. Minsan parang proud pa nga tayo kapag tayo naging dahilan
ng pagkasira ng isang tao. Kaya po yung, di ba, yung mga, ang dami na, lalo na, kagalit natin, kahit nga Facebook eh. May iba nga ngayon, hanggang ngayon sa Facebook, Kristiyano na. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Nagpaparinig pa dun sa Facebook. Hindi naman nababasa nung... Alam ko sino nakakabasa yung mga kaibigan. Friend, sino yan, sis? Mag-usapan natin. Hindi naman nababasa. Kasi blinak mo din. Eh, paano makakarating? Diba? Lalo na kagalit natin. Sobra na po yung bonding natin noon sa kasalanan. Sobra. Sa sobrang bonding natin sa kasalanan, hindi ka na nagiging conscious na mali yung ginagawa natin. Kasi akala natin, tinatanggap na ng buhay natin. Minsan kinakalakihan natin. Minsan ipinapasa pa natin sa ating mga generation. But praise God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, love ka talaga ni Lord. Tinanggal na tayo ng Diyos sa ganong buhay. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Malalaman lang po natin na hindi tama o hindi pleasing sa Diyos ang ginagawa natin sa pamamagitan ng Word of God. That's the reason why, nung una, sabi sa'yo, umattend ka lang. Pangalawa, pinapa-attend ka na ng mga gawain kasi para bumabad ka. Di ba ang isang, sino may mga puting damit? Para manatili siyang puti, anong gagawin? Nilalabhan. Minsan nga, pag sobra yung stain niya, binababad mo pa sa suka, sa toyo, kung ano-anong pinagbababaran. Ngayon lang ako nakarinig, no, nandito na ako sa UAE, na ang damit pala, binababad sa suka. Sabi ko, may bawang ba yan? Pati lahat. Kayo ba, binababad niyo rin sa suka yung damit niyo? Eh, magtataka ka naman, di naman naamoy suka, hindi naman maasim. Kasi meron siyang power to clean. Yan, may cleansing power. Bukas try nyo. Si Jenny Leon, yung kaibigan ko, sabi ko, lahat na lang, pati di color, binababad niya noon sa may suka. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Amen. So yun po yung dahilan kung bakit ang gusto ng Diyos, mababad ka sa gawain niya. Para hindi mo mabalikan yung mga bagay na hindi ka aya-aya sa Kanya. Kasi yun yung dati mong yun yung dati mong kinagigiliwan eh. And it always says na dito ay merong battle. Now, God has removed us from that tangle. Tinanggal na tayo ng Diyos sa pagkakatali natin sa kasalanan. But still, nasa sa atin kung babalik tayo sa ganong estado ng buhay natin. But what the Lord is telling us, He has taken us out from the darkness and God gives us light para matanggal tayo dun sa tie-up natin, sa bonding natin with sin. Kaya ang una niyang sinabi sa'yo, nang tumanggap ka kay Jesus Christ, you are now a holy nation. Tinanggal na kita dyan. Amen? Since darkness or sin is contrary to our union with Christ, it is also contrary to those who are holy people to indulge again their old life. Kaya sabi mo sa katabi mo, pag na kay Jesus, may bagong buhay. Actually, pag binasa po natin ang Bible, hindi sinasabi doon na binabago yung buhay. Ang meron ka ay may bagong buhay. Na yun yung iyong lalakaran. Amen? Amen. So, kaya ngayon, ang fellowship po natin sa Diyos, He wants us, we are called into intimate fellowship with spend time, quality time with God, with His words, and fellowship. Dwelling of God in us and our dwelling in God's presence. Ephesians 5:8. Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? For you were once in darkness. O, tingnan natin, di ba? But now you are light in the Lord. Live as a children of light. 1 John 1:6-7. If we claim to have fellowship with God, yet walk in the darkness, ano tawag sa atin? We are liars.
Kung sinasabi natin na tayo ay may fellowship with the Lord, and then, ang nilalakaran pa rin natin ay darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood, ito po napakaganda, of Jesus, His Son, anong ginagawa? Purifies us from all sin. Kaya, hindi naman pinangako talaga ng Diyos na hindi ka na magkakasala eh. Pero ang sabi ng Diyos, once na magkasala ka, there is purification. Malilinis ka sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon at ng kanyang salita. 1 Corinthians 1:9. God who has called you into fellowship with His Son Jesus Christ, our Lord, is faithful. Kaya ngayon, ang gusto ng Diyos sa iyo ay intimate fellowship with Christ. You are God's vessel. And because of that, number 3, you are set apart for sanctification. Sabi po ng verse in Leviticus 20:26, and I have set you apart from the nations to be my own. And I have set you apart from the nations to be my own. Kaya ka sinet apart ng Diyos. Kasi gusto niyang, because you already belong to God. Sabi mo sa katabi mo, you belong to God. Sabi po ni Jesus, doon sa binasa natin kanina, you are clean through the word that I have spoken unto you. So as we hear the word, that's the reason why gusto ng Diyos ay bumababad tayo sa fellowship. Amen? Kasi nandoon, ang sanctification ay hindi ho siya one-time process. It's a progressive. Kaya nga sabi ng Diyos, be holy for I am holy. So ibig sabihin yung perfection natin, yes, God has perfected us, but you need to have that progress ng sanctification ng Diyos sa buhay natin. Tingnan natin Ephesians 5:25-26. Ephesians 5:25-26. Husband, sino mga husband? Say hallelujah. Hallelujah. Marami. Sabi mga husbands, love your wives. Just as Christ loved the church. Ganito po tayo minahal ng Diyos. He gave Himself up for her to make her holy. Cleansing her by the washing with water through the Word of God. Amen. So the Word of God washes. Kaya nga pagka nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, yung Word of God ang naglilinis. Pangalawa, it sanctifies. Kaya ka nananatili doon sa kabanalan na biyaya ng Diyos is because it is the power of the Word of God. That's why, kapag po tayo ay pumupunta sa church, nakikinig ng kanyang salita, sabi mo sa katabi mo, may nababago ba? May nalilinis po ba? Of course, meron. Kasi hindi mawawala ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kung sa tingin mo, walang nangyayari sa buhay mo dahil sa Word of God, akala mo lang yon. But in God's perspective, sa tuwing nakakarinig po tayo ng kanyang salita, may nangyayari at may ginagawa ang Word of God sa ating mga buhay. That's why when the true of God or genuine gospel ang pinag-aaralan natin, tayo, when we hear that message, napupurify. Amen. Nai-empower at nai-inspire. Tingnan natin 2 Thessalonians 2:13. But we ought always to thank God for you, brothers, loved by the Lord, because from the beginning, God chose you to be saved through the sanctifying work of the Spirit and true belief in the truth. Kaya pumalaga yung mga word of God. It is the sanctification is part of the ministry of the Holy Spirit in our lives. Luke 1:74-75.
Anong ginawa ng Panginoon sa atin? To rescue us from the hands of our enemies and to enable us to serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all our days. Tinanggal ka ng Diyos sa kamay ng mga kalaban or kaaway. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, you are set apart. 1 Corinthians 1:9. Ay, sorry. 1 Corinthians 6:11. And that is what some of you wear. But you were washed. Sabihin mo, I am washed. I am sanctified. I am justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So marami pong Kristiyano, they believe that they are Christian, but still, they don't live right with God. So para ma-maintain po natin ang purity, we need the power of the Word of God, of our Lord Jesus Christ, and by the Spirit of our God. Sabihin natin, I am called to righteousness. So ang kailangan po natin pamuhay ay yung buhay na biyaya ng Diyos. At hindi pwedeng, hindi mo ipamuhay yan kasi nga ang nabubuhay na sa iyo ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, it is no longer I who lives in me. It is Christ who lives in me. Tayo pong lahat ay magsitayo. And I would like you to remember that the Word of God sanctifies. You are set apart for relationship, intimate fellowship, and sanctification. And remember also, we must live a pure and holy life before God, not before any man. Kasi pwede nating dayain yung mapakita natin sa tao. Pero sa Diyos, hindi ho natin maitatago ang tunay na buhay natin sa Panginoon. But take heart, kasi ang gusto ng Diyos sa iyo ngayon, ma-empower ka. Sabi mo sa katabi mo, i-empower ka ng Lord. Kasi sinangtify ka na niya. Ang gusto niya sa tuwing maririnig mo ang Word of God, kung noon, di ba, nasasaktan tayo, parang kinukondem tayo, hindi. Ang gusto ng Diyos, kapag naririnig natin ang kanyang pagtutuwid, yung nagagalak ka, nagpapasalamat ka kay Lord, thank you, kasi tinutuwid mo yung mga ways ko. Thank you, Lord, tinuturuan ako. At remember, sinasanctify po tayo. Amen? Kasi nga ayaw ng Diyos, manatili tayo dun sa dati nating buhay dahil ang meron ka ngayon ay bagong buhay. Tayo po'y manalangin.